Sama-sama tayong magiging saksi! Isang 150 Pilipino ang kasalukuyang nananatili sa 3 shelters sa Lebanon sa gitna ng palitan ng airstrikes at rockets ng Israel at Hezbollah. Patuloy ang mga insidente ng karahasan ngayong ginugunita rin ng unang anibersaryo ng bakbakan ng Israel at Hamas sa Gaza. Saksi si JP Soriano. Muling nagliwanag ang mga southern suburb ng Beirut sa Lebanon kagabi sa gitna ng airstrikes ng Israel. Ayon sa Israeli military, tinarget ng kanilang fighter jets ang mga imbakan ng armas ng Hezbollah at ang mga pasilidad ng Intel headquarters nito. Sabado ng gabi, niyanig din ng airstrikes ang Beirut at ang mga southern suburb. Isa sa mga airstrike ang tumama malapit sa hotel at airport sa Beirut. Saksi ang Pilipinong silor sa ilang linggo ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Hindi ko na po alam. Ang sobra-sobra na po ang takot ko rito. Hindi po ako makatulog. Dahil po, kagabi po, araw at gabi po ang bomba po ng Israel, napakalakas po. Nayayanig po ang pinto, ang bintana po namin na meron. Dahil po malayo na kami, sobrang lakas. May 3 shelters tayo pinapatakbo ngayon. Together with OWA in coordination with the Philippine Embassy, the DFA in Beirut, so far are sheltering around 150 Filipinos in 3 different shelters in Lebanon. Ang problema dahil komplikado ang sitwasyon sa paliparan sa Lebanon. Maraming airlines ang nagkakansela ng flights. Pero ayon sa OWA, paisa-isang napauuwi ang ilang Pilipino sa tuwing may nagbubukas na flight. For now, what we're doing is to board them dito sa mga available flights from the Lebanese Airlines. And in tandem with DMW is also preparing for a chartered flight. Mga October 15 yata mag-start. Pero itong mga nasisimulan, basta mayroong available seats, we bring them home. Patuloy rin ang pagpapakawala ng rockets ng Hezbollah laban sa Israel. Isa sa tinarget ang base militar ng Israel sa ikatlong pinakamalaki nitong lungsod na Haifa. Ayon sa Israeli Police, 10 ang sugatan. Mula kagabi hanggang kaninang umaga patuloy ang pagdating ng mga rocket sa iba't ibang lugar sa northern Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, halos 2,000 OFW sa northern Israel ang dinala sa mas ligtas na lugar. I will not disclose kung nasa ng mga locations nila, again for security reasons, but they are on safer ground for sure. We are in touch with them as well. And patuloy ang ating pagmamanman sa sitwasyon. Siyempre pinagdadasal natin ng kapayapaan. Nagpakawala rin ang grupong Hamas ng rocket sa Tel Aviv sa Israel. Wala namang nasaktan ayon sa mga otoridad sa Israel. Unang anibersaryo ngayon ng paglusog ng Hamas sa mga kibbutz o housing facility sa Israel, kung saan mahigit 1,000 ang patay, kabilang ang 4 na Pilipino. Ang pag-ataking ito ang mitya ng opensiba naman ng Israel laban sa Hamas sa Gaza, kung saan mahigit 40,000 na ang nasawi. Ang pakikisimpatya naman ng Hezbollah sa Hamas nagpataas din sa tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel, na nauwi sa pagkasawi ng halos 2,000 sa Lebanon ayon sa kanilang gobyerno. Sa kabila ng pambabatikos sa Israel, bunsod ng sobra-sobra umanong pwersa na ginagamit sa Gaza, giit ng Israel patuloy nilang dedepensahan ang kanilang bansa. IDF and the Israeli government is doing its utmost to keep the safety of everybody in Israel. Isa sa mga dinukot ng Hamas at kalaunay nakaligtas ang Pilipinong si Jenninor Jimmy Pacheco. Bumalik siya ng Israel matapos makalaya, pero nagdesisyon ding umuwi ng Pilipinas. Mas lalong naging worse kasi yung situation. Iniisip ko na baka mawalan na ako ng swerte sa buhay, so babalik muna ako sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Bago sa saksi, pareho na sawi ang mag-live-in partner sa General Santos City nang pagsasaksakin nila ang isa't isa. Huli naman sa akto ang pagnanakaw ng isang lalaki sa tindahan sa Cebu City. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nagkahilmet ang lalaking yan ang bumili ng soft drink sa isang tindahan sa Cebu City.
nang iabot na sa kanyang soft drinks. Melom. Ang cellphone lang. Kuha cellphone lang. Kuha, itunod din. Ato, dali. Naglabas ng baril ang lalaki at inutusan ang tindera na iabot sa kanya ang cellphone. Kinuha rin niya ang 2 pang cellphone at agad umalis sakay ng motorsiklo. Yang gibunot akong kamo tapos akong gikuanan og kanang pusil niya. Hadlok ko. Naaresto rin kalaunan ang suspect na suot pa ang damit ng mang-hold up. Nakumpiska mula sa kanya ang kalibre 38 na baril at 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Namamaga ang braso at may sugat sa likod ang tanod na si Jesse De Vera sa Mangaldan, Pangasinan. Yan ay matapos siyang paghahampasin ng lasing na lalaki. Kwento ng biktima, awatin lang sana niya at ang isa pang tanod ang alita ng suspect at isa pang lalaki. Tumawag ako ng backup namin na kasi hindi namin talagang mapigilan na awatin, talagang sobrang lasing na siya. Pero siya raw ang napagbuntungan ng galit at pinagpapalo siya ng tubo. Nasampahan na ng kasong direct assault ang suspect at hindi nagbigay ng pahayag. Sa General Santos City, natagpo ang patay ang mag-live-in partner sa loob ng inupahan nilang bahay. 3 saksak sa leeg ang tinamo ng babaeng biktima habang sa dibdib naman ang tama ng lalaking biktima. Ayon sa pulisya, base sa salaysay ng mga kapitbahay ay may pinag-aawayan ang dalawa na humantong umano sa pananagsak sa isa't isa. Ay based sa statement sa mga tao dito, ang nakakita gyud is nauna nagsaksak tong babae, then gikuha na sa lalaki ang kutsilyo, then siya na pod ang nanaksak. Lain-lain ang version but since ingani ang case is wala may pud tay complainant kay pareho sila ang biktima diri. Na-recover sa crime scene ang isang kutsilyo na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Kung ay mga naatay ebidensya pa mo lutang, then that's the time willing man mo conduct of another investigation. Problema ang pinansyal ang isa sa tinitingnang motibo sa saksakan. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sabay sa pag-anunsyong tatakbo siya bilang alkalde ng Davao City, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na niya kaya ang national campaigning. Bago ang huling araw ng paghain ng Certificate of Candidacy, 49 ang nadagdag sa mga naghahangad ng Senate seat. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Mula day 1, ngayong bisperas ng deadline ang maituturing na pinakaabalang araw ng COC filing. Marami pa ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador. Isa si DILG Secretary Benher Abalos. Deemed resigned o maituturing na siyang nagbitiw sa kanyang posisyon bilang kalihim ng DILG alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang kapatid niyang si Cavite Governor John Vic Remulla ang hahalili kay Abalos bilang DILG Secretary. Hinihintay pa ang kumpirmasyon ng palasyo kaugnay niya. Nag-file din ng COC si re-electionist Senator Bong Revilla sa ilalim ng lakas CMD. Ilang nais magbalik Senado rin ang naghain ng kandidatura, sina dating Senador Bam Aquino, Gregorio Onasan at Manny Pacquiao. Nag-file din ng COC sina dating Governor at ngayong Narvacan Mayor Chavit Singson, retired Philippine Marines Officer Ariel Quirubin, former Defense Secretary Norberto Gonzales, dating Congresswoman Princess Lady Ann Saidula, dating DILG Undersecretary Attorney J.V. Hinlo, mangingisda at Ramon Magsaysay Awardee Roberto Balyon, Dr. Richard Mata, isang health advocate, Nelson Ancahas na may anak na may seryoso at pambihirang sakit, Maria Feera, Pedro Ordiales at James Reyes. Nagsumiti rin ng kanilang COC ang mga isasabak sa pagkasenador ng Partido Maharlika na sina Diego Palomares, Arnel Escobar, Michael Tapado, Gerald Arcega, Mario Pagaragan, Freddy Maiquez, Salipada Amir Husin, Leo Cadyon, Ferdinand Bongbong Tuzara, Jacinto Bonayag, Luther Meniano, Getter Malinaw at Joel Apolinario, Bruce Hernando ng Partido Federal ng Maharlika,
Independent senatorial candidate na si Angelo de Alban, Independent senatorial aspirant Epifanio Perez, Transport leader Mar Valbuena, dating NTF-ELCAC Executive Director Allen Capuyan, at Independent senatorial aspirant Artemio Maquiso. Ayon sa COMELEC, sa pamamagitan ng mga kinatawan nila naghain ng COC, sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at si Attorney Raul Lambino ng PDP Laban. Kabilang din sa mga nag-file ngayong araw sina Fernando Diaz, David De Angelo, Orlando de Guzman, Edgardo Duque, Jeffrey Andrino, Neling Paliza at Eduardo Bautista. Naghain din ng COC pero hindi na humarap sa media sina Alice Humalon, Eulogio Partosa, Jose Abelardo Tam, Oscar Onghoko at Agapito Casipo. 50 naman ang nadagdag sa mga party list na nagsumite ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Ang mga party list ang bubuo sa 20% ng kabuang miyembro ng Kamara. Mabibigyan ng tig-isang posisyon sa Kamara ang mga party list na makakakuha ng di bababa sa 2% ng kabuang boto. Sa tanggapan naman ng COMELEC Davao, naghain ng COC sa pagkaalkalde ng lungsod si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay na naghain ang kanyang anak at tatakbong Vice Mayor ng lungsod na si Davao City Mayor Baste Duterte. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nauna nang naghain ng COC si Congressman Paulo Duterte para sa kanyang ikatlong termino bilang Davao City 1st District Representative. Kahapon pa nag-anunsyo ng planong pagtakbo si dating Pangulong Duterte. Sabay sabing hindi na niya kayang mangampanya para sa national position. I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Magkukulapso na ako niyan eh. Habang ipinapaliwanag naman ng dating Pangulo kung bakit magva-Vice Mayor si Baste, nabanggit niya ang kanya raw sakit na cancer. Handa raw ang dating Pangulo na humarap sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara tungkol sa drug war ng kanyang administrasyon. If they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Makakatapat ni Duterte sa mayoral race si Bishop Rodolfo Rod Cubos, founder ng Christ the Healer International Movement. Ang advantage ko dito, yung mga tao ang nagsasalita. Taong bayan ang nagsasalita. Wala akong against sa kay Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema, matanda na, mahina na. Katandem niya bilang vice-alkalde ang dating empleyado ng City Government of Davao na si Rodora Barcena. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Kasunduan para sa posibleng pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant at pagsulong sa nuclear energy sa Pilipinas. Pinirmahan sa state visit ni South Korean President Yoon Suk Yeol. Walang gastos sa feasibility study na ikakasa sa January 2025. At kung pumasa sa pag-aaral sa 2032, balak i-operate ang unang nuclear power plant sa bansa. Napagkasunduan din sa state visit ang maritime cooperation, kabilang ang papel ng South Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Binanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa harap ng South Korean President at business leaders ang pagkahumaling ng mga Pilipino sa mga K-drama, paghanga sa mga K-pop idol at pagkahilig sa Korean food. Ang Korean President sinigundahan ang koneksyon ng Pilipinas sa Korea na mahigit 7 dekada na ang diplomatic relations. Bishop Pablo Virgilio David itatalagang kardinal ni Pope Francis. Sa anunsyo ng Santo Papa kahapon, kabilang siya sa 21 itatalagang bagong kardinal sa isang opisyal na seremonya sa December 8 sa Vatican City. Kwento ni Bishop David online, inakala niyang biro lang ito noong una. Pero tinatanggap daw niya ang bagong yugto at bagong tungkulin at ipinagkakatiwala sa Diyos ang kanyang buhay. Kasalukuyang presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines si Bishop David na magiging ika-10 Pilipino na naging kardinal. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.